kahit patuloy ang malakas na pag-uulan sa Kamaynilaan ay nananatili pa rin ang mga pamilya ng mga naaresto sa September 21 rallies dito sa labas ng Manila Police District sa United Nations. Makikita nyo sa aking likuran, yan po yung mga nakapayong na yan, ay mga pamilya nga po yan nung mga kabataan, mga aktivista, mga estudyante po na naaresto sa iba't ibang bahagi ng Kamaynilaan noong September 21. Ilang araw na po sila dito, mula po gabi ng September 21 ay naririto na sila sa labas ng Manila Police District. Hanggang sa mga oras po na ito, pasado alas 6 na ng gabi, September 23, ay patuloy pa rin na nag-aabang itong mga kapamilya nitong mga naaresto. Ang nangyari po kasi dito ay nag-aabang pa rin sila na makapagpasok ng pagkain, makapapasok ng tubig, at mabigyan po ng mga pangangailangan yung mga kapamilya po nila na naaresto. Mahigit 200, 216, 217 ang tala po ng Manila Police District at ng LGU ng Maynila na naaresto sa Menjola, sa Ayala at iba't ibang bahagi ng Maynila. So ang naging problema kasi dito ay warrantless arrest yung nangyari sa mga nagprotesta, kaya dapat ay inquest nila today, natuloy naman yan, pero mula kaninang umaga ay nagkatensyon nga po dito sa labas ng Manila Police District kasi supposedly ay magsa-start po yung inquest at 8:30 a.m. pero mga bandang alas 10, 10:30 ay hindi pa rin pinapapasok po yung mga abogado ng mga naaresto. Kaya naman po nag-demand itong mga pamilya na ito, mga kanilang mga abogado, na baka pwede po ay papasukin na sila pero hindi pa rin sila pinayagan ng mga pulis. Ngayon, under the rules po kasi, hindi ka pwedeng arestuhin ng walang warrant basta-basta. Pero sa mga extraordinary circumstances po, katulad na nga po nitong mga rally, whatever, na ikaw ay pininiwala ang nag-commit ng crime, ay pwedeng magkaroon ng warrantless arrest. Pero under the rules, 36 hours lang po o 1.5 araw ka lang pwedeng malagay sa detention ng pulis at kailangan pakawalan ka na nun dahil yun po ay violation na ng karapatang pantao mo. So in other words po, kahit ikaw ay pinaniniwala ang may sala, ay ikaw pa rin po ay may karapatan pa rin. At iyon yung pinaglalaban dito ng pamilya at mga abogado ng mga naaresto. Ngayon po ay naghintay tayo kanina hanggang hapon, alas 12:30 ng tanghali ay pinapasok na ang mga abogado dito mismo sa Manila Police District. At pasado alauna ay nagsimula yung inquest proceedings, yung iba't ibang mga naaresto na nilagay sa iba't ibang stations ng MPD, dinala dito, supposedly Manila City Hall, kung saan nandoon ang opisina ng prosecutor. Doon sana ilalagay o gagawin yung inquest, pero hindi na doon dahil sobrang dami nila, kaya napagkasunduan na dito na lang sa MPD main station sa UN Avenue. Pasado alauna po nag-start yan at hanggang sa kasalukuyan po ay ongoing po ang inquest proceedings dahil ito po ay mahaba po talaga itong proseso dahil dito magdedesisyon yung mga prosecutor kung magsasampa po ba ng kaso sa korte laban dito sa mga akusado. Siyempre kailangan po nila ng mga abogado dyan. Marami pong mga abogado rin ang nakapasok pero pinangungunahan po ito ng National Union of People's Lawyers. May nakita rin po tayo kanina na mga miyembro ng Public Attorney's Office. Bukod po sa problema naman doon sa inquest ay nagkaroon din po ng problema yun naman po sa aspeto ng mga kabataan because sa 213 po na naaresto or 217 na naaresto ay mahigit 60 po doon ay children in conflict with the law. Ito po yung mga menor de edad, 17 anyos pababa, pero 15 anyos between 15 to 17 years old. Ito po yung mga tinatawag na children in conflict with the law. And under the law po ay hindi sila pwedeng basta-basta kasuhan. Kailangan tingnan muna kung meron silang discernment o lubos na pagkaunawa doon sa mga krimen na inaakusa laban sa kanila. 60 po yan at kasama na po sila dito sa inquest proceedings na kasalukuyan pa rin nagaganap pasado alas 6 ng gabi, September 23. At kailangan po kasi under the Juvenile Justice and Welfare Act, ito po yung mga batas na nagpoprotekta sa ating mga kabataan, ay kailangan i-assess muna ng mga social workers kung talaga bang may discernment o lubos na pagkaunawa itong mga CICL o mga menor de edad between 17 to 15 years old.
Pero hindi lang po yan, 25 po ang 15 years old pababa. Ito naman po yung hindi talaga pasok sa minimum age of criminal liability na tinatawag, at sila po ay tinatawag na children at risk. At ang nangyari po dito sa 25 na kabataan po na ito ay dinala naman po sila sa social welfare office ng Manila para magkaroon po doon na intervention. Hindi po sila entirely ay absuelto na dito sa mga alegasyon laban sa kanila, pero ang mangyayari po dyan ay magkakaroon ng intervention, kakausapin at i-assess ng mga social worker ang kanilang kalagayan at doon magbebase kung anong dapat gawin na tulong or intervention para sa mga kabataan na ito. Mahigit almost 48 hours na po nang maganap ang September 21 rallies, pero hindi pa nga po natatapos itong inquest proceedings. Pero base po sa mga impormasyon na nating nakalap, posibleng multiple criminal complaints or cases ang i-file sa kanila. Kabilang po dyan ang disobedience to authority, nandiyan din po ang resistance at violation daw ng illegal assembly. At yan po yung mga pangkaraniwang criminal cases na ipa-file laban dito sa mga nagprotesta. Tinanong din natin, napaka-importanting question kasi noon, na bakit may delay. Ang sabi naman ng police, ina-acknowledge nila daw na may delay, pero kasi processing daw pa rin kasi sila. Pero nevertheless, sabi ng mga abogado na nakausap natin ay i-erase nila yan sa kanilang pleading or mga ipa-file sa korte, especially yung naging delay sa inquest proceedings para dito sa mga naaresto. At huwag po natin kalimutan, ito po mga nagprotesta na ito ay hindi po ito basta nagprotesta lang, o ito po yung mga nagprotesta in relation to flood control projects, anomalous flood control projects involving itong Department of Public Works and Highways, at mahigit libo-libo po ang sumali sa iba't ibang protesta sa iba't ibang bahagi ng bansa, sa Luneta, sa EDSA, at iba pang bahagi ng Kamaynilaan or ng National Capital Region. Pumutok lang po sa Rappler para sa iba pang updates tungkol sa flood control, anomaly, at maging dito sa pagkakaaresto ng mga nagprotesta. Download din po ang Rappler Communities app at sumali sa Justice and Crime Channel.